Hindi po muna matutuloy ngayong linggo ang pagrerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ng madagdag na kaso sa Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Dahil po yan sa isinumiting supplemental affidavit ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Saksi si Joseph Moro. Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang supplemental affidavit na isinumite ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado, kung saan isinangkot niya sa umunoy anomalya sa DPWH project sina Senador Chisa Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Senador Mark Villar nung siya pa ang DPWH Secretary, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Grace Poe at dating Senador Bong Revilla Jr. Idinawit din niya sina dating Caloocan Representative Mary Michi Mitch Cahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes at dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Kasama rin sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Dahil sa isinumiteng supplemental affidavit ni Bernardo, hindi muna matutuloy ang nakatakdasa na ngayong linggo na pagre-rekomenda ng ICI sa Ombudsman ang dagdag na kasong isasampa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. We're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi pa pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong tatlong dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa Ombudsman. Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Inakusahan din ni Bernardo si dating senador at ngayon Education Secretary Sonny Angara na tumanggap ng kickback kanina kasama si Angara ng Pangulo sa pagpapasinaya ng bagong bihis na Field Sports Complex sa Pasig City. Dito sinabi ni Angara na wala siyang balak mag-resign dahil wala raw basihan at ebidensya ang mga akusasyon ni Bernardo. Number one, hearsay siya. Parang sinabi lang na may kausap, na may binigay daw para sa akin. Pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit, wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag-deny na ako at saka okay na yun, tingin ko. Until maybe there's a more serious accusation. Kahapon, naghain na ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Saldi Co at iba pa kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Pinalalagay na ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. We are now closer to recovering what was stolen, and there is a public bidding of luxury cars tomorrow. Expect more names to come out and more filings to follow. Sa gitna ng mga isyu sa katiwalian, Dakaw na yaman, ibalik sa bayan, 30 sa Luneta, lahat magsama-sama. sisimulan na ngayong linggo sa iba't ibang lugar ang mga kilos protesta hanggang sa malaking pagtitipon sa Luneta sa November 30. Ito ay rally ng pagpapanagot. So yung mga pupunta doon na ang linya nila, depensahan si BBM, bring him home, protektahan si Sara, medyo you will feel very awkward at siguro wag na kayong pumunta. Kasado na rin daw ang paghahanda ng iba't ibang civil society groups. Nabuo po ang WAPAC dahil hindi na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapahirap. Nanawagan po ang grupo na ito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte, na mag-resign sila parehas upang bigyan ng puwang ang gobyernong para sa mamamayan. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw. Return what you stole. Face the consequences. There is no healing without justice. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.